Alright, so good morning sa inyo lahat. Lalo na sa mga taga Minalabak, Camarines Sur, kasi nandito kami ngayon sa isa sa pinaka most requested na mga followers natin na simbahan, at hindi lang yan, isa rin to sa pinakaluma simbahan dito sa probinsya ng Camarines Sur. Ito po yung Parish Church of St. James and Philip de Les. Kung makikita nyo, ito po yung lawak ng kapaligiran. Mala paraiso ang vibes dito, mapresko, mahangin, lalo na po ngayon medyo makulimlim ang panahon. So kaya talaga napaka-presko dito at napakalamig na simoy ng hangin. At dito naman sa likod ay eskwelahan po yan. So kung makikita nyo, ito na po yung simbahan ng St. James and Philip de Les. Ito po ay itinayo ng 1500s, ngunit ito ay nirebuild during 1734. Ito po ay gawa dati sa nipa at bamboo. So based po sa interview namin sa mga tao dito, ito pong simbahan na ito ay bago na, hindi na po yung old structure. Kasi nga po itong simbahan na ito ay maraming pinagdaanan ng mga bagyo, kaya ito po ay nasira. Pero doon sa gilid at sa likod, makikita nyo ay talagang nag-iwan ng isang makaysaysayan ang simbahan na ito, kasi yung mga bato na kung saan dating gawa ito ay nandiyan pa rin. Ngunit sa gilid na lang at sa likod na lamang. Kanina kita na namin, mamaya-maya makikita nyo kung ano po yung sinasabi ko. So ito po yung kapaligiran, napaganda ng vibes. Ayan. So papasukin natin ang simbahan maya-maya lamang. Ang kampanaryo po ay hindi natin maakyat kasi nga wala na rin daan. Ngunit yung mga kampana na kung saan nandoon sa dating kampanaryo ay nandyan sa gilid. Kaya mamaya titignan natin yan. Let's go, papasok tayo sa simbahan. Alright, so papasok na nga kami sa simbahan ng St. James and Philip de Les. So kung makikita nyo sa loob, isa po ito sa pinakamaliit na simbahan na bisita namin dito sa probinsya ng Camarines Sur. So yun po ang retablo. At dito naman po sa taas ay hagdan papunta sa choir area. So akitin muna natin to sa taas. So ito po yung guest ko, si Ali Peñas, isa din vlogger. Yung isa ay naiwan sa bahay. Mag-aalaga daw kay Mamit Kasabina. Ayan. So, ito po yung choir area na kung saan yung mga nagkakanta ay nandito sa taas. So, ayun, napakalawak din. So, dito sa taas, kitang-kita mo na ang ganda ng simbahan na ito. Yung retablo, yung unahan, yung mga upuan. Ayan, napakalinis. So, talagang bagong-bago kasi itong simbahan na ito ay fully renovated noong 2022. So, pero itong simbahan ay itinayo ng 1500s and then ginawa ulit ng 1734. Pero sa dami nga dinaanan ng mga bagyo nito, gaya ng Sining, Yolanda, yung mga old structure nito ay tuluyan na sira. Pero huwag kayong mag-alala kasi may naiiwan pa din sa likod at sa gilid na kung saan iikutin natin maya-maya lamang. So, baba na tayo. Muna tayo sa unahan ng altar. Yeah. So, ingat lang, Bibi. Bibi. So, actually po, itong simbahan na ito ay dapat na-cover na namin 2 weeks ago. Kaso, since nga pagpunta namin dito ay may minimisahan na patay, kaya instead, itong simbahan ang i-vlog namin, napunta kami doon sa Milaor. Ayan. So, yung pinakaluma simbahan din doon sa bayan na yon. So, yun. Punta tayo sa unahan, sa may altar lamang, para makita din natin ang ganda ng altar at ang ganda ng retablo. So, yun po yung lawak ng simbahan. Maraming parking area sa mga magsisimba at yung gusto mag-stay sa labas, pwede rin. Pero sana wag na lang gawin tambayan to ng mga pash-pash. So, yun, dito na tayo sa harap ng altar. Ibi, dito ka? Anong masabi mo simbahan? Ang ganda. Ang ganda. Ayan. So, ito po yung retablo ng simbahan. Ayan. So, marami mga santo. Siyempre, kasama dyan si St. James and Philip de Les. Ayan. So, yun, napaganda ng retablo ng simbahan na ito. Ayan, si San Felipe, si Santo Santiago, ayan, si Jesus Christ nasa gitna. Ayan, ito po yung lawak ng simbahan na kung saan maraming upuan. So, maliit lamang, pero napakaganda at napaka-presko ang simbahan na ito. So, punta tayo sa gilid, dito tayo dadaan kasi meron pa tayong pupuntahan na kung saan makikita nyo yung pinaka-old structure ng simbahan na ito. Pero ito ay tira na lamang, hindi na ito buong buo. Yung kaya, pagbigyan nyo na kung makita ninyo. Ayan. So, dito tayo daan. So, ito po yung daanan ng pare at mga sakristan tuwing magisimula na ang simba. Dito, simbahan.
So, actually, hindi natin makakita ang kampanaryo kasi ang kampanaryo ay wala na rin daan. Kaya, paano daw dito tumutunog ang simbahan sa tuwing tatawag ng mga magsisimba? Ang sabi nila ay electronic na lang. So, yung parang tunog, rinig na rin dito sa bayan na to. Pero, di kuryente na lang, hindi na yung kampana. Ayun sana ang kampanaryo sa taas. Kaso wala na rin ang daan. So nagulat kami kanina. So sa pagpunta namin dito, hindi namin nakita na meron pala dito mga old structure na tira noong 1500s. Kaya ito na po yun. So dito tayo sa loob. So ito yung bato na kung saan ito po yung dati mga structure ng simbahan. Ngunit yung namamahala ng simbahan na ito ay nagdesisyon na gibain na lamang para naman safety ng mga magsisimba at ng mga pari na nakatira dito. So, kung makikita nyo, ito po simbahan na ito ay fully renovated na. Pero, ito pa rin ang area na kung saan ito po yung dating structure ng simbahan. So, dito po daw yung nilagyan ng santo. Ayan, so, kung makikita nyo talagang dating ang simbahan na ito ay bato. Ayan. So, sa likod po naman ay sementeryo na. Sa likod, sa gilid. So, di natin iikutin yan kasi sa gilid may nag-aayos. Tapos dito naman ay nandito po ang parish office dito po sa gilid. Tanga. At kung makikita nyo, yung kampanaryo, yung mga kampana dyan ay wala na din dyan kasi nandun na po sa unahan ko. Yan. So, Bibi, ano masabi mo? Ang ganda ng simbahan. Ganda ng simbahan. Anong simbahan to? Kasi, binabantay po tayo ni Papa Jesus. Yan. So, punta tayo sa mga kampana na ginamit noong gumagana pa ang kampanaryo. Yun. Meron 5 kampana dito na nakikita ko. May maliit, may malaki. Ito po yung opisina ng simbahan. Kaya sa mga papabuk ng kasal, ng miya sa patay, komunyon, ano pa, misa, ayan, pwede kayo dito pumunta para magpabook ng schedule ninyo. Ayan. So ito po yung mga kampana na ginamit nung panahon. Ayan. So nandito na po yan nilagay. Actually po, tinry ko siyang alsahin, pero talaga napakabigat. Di kaya ng isang tao. So yun, maliit. May medium dito na size. Kung makikita niya ito yung sirana. Ayun, butas na. Ayan o, butas na yan, nasa gilid. Yan. At ito naman yung napakalaking kampana ng simbahan na ito, yung dalawa. So, yun daw kasing kampanaryo hindi na maakyat. Pero kung nakikita ko, simula dito ay meron pa din kampana nakalagay doon. Ayun. So, siguro, yun na lang pinapatunog via electronic na lang. Hindi ko alam kung paano. Pero, pag tumatawag na magsisimba, yun na lang daw ang pinapaandar nila. So ayun, nakita nyo na ang simbahan dito sa bayan ng Minalabak, Camarines Sur. Makasaysayan, dahil nga ito simbahan na ito ay maraming pinagdaan ng mga bagyo. Hanggat talagang nabago na rin yung structure ng simbahan. Pero at least may natitira pa din ng mga bato na kung saan ito po yung old structure ng simbahan na ito. So yung kasaysayan ay naiwan pa din. Ayan. Well, at least sa mga taga Minalabak na wala dito sa bayan nila, nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, makikita nyo na ang simbahan na naiwan nyo dito sa bayan ninyo. Ayan, kaya nagpasalamat po ako sa sekretary ng simbahan kasi pinanilakan kami na mag-cover dito sa simbahan na ito. At syempre sa pare, kasi yung mga pare ngayon dito sa Archdiocese of Libmanan ay nag-switch na din sila. So yun, sa buong simbahan nagpalit-palit na rin. So yun, magpaalam na ako. Magandang umaga sa inyo lahat. Si Papa AJ to, and then? Peace out. Peace out. Ayan.